Bago pa likhain ng mundo, bago pa ang lupa, mga bituin at ang buong universo, may isang nilalang sa langit na namukod tangi sa lahat. Ang pangalan niya ay Lucifer. Isa siyang anghel na kilala sa sobrang ganda, liwanag at talino. Sa langit, hinahangaan siya ng marami. May mahalagang papel siya sa hanay ng mga nilikha ng Diyos. Para siyang bituin na kumikislap, puno ng liwanag at karunungan. Pero dumating ang sandaling nagbago ang lahat. Ang anghel na minahal at iginalang ay bumagsak mula sa langit. At ang pagbagsak na iyon ay hindi lang basta pisikal. Isa itong malalim na pagbabago sa kanyang pagkatao. Mula sa posisyon ng karangalan, napunta siya sa isang ganap na ibang realidad. Malayo sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Higit sa lahat, tuluyan siyang nahiwalay sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kwento ng pagbagsak ni Lucifer, kasama ang 1/3 ng mga anghel at ang kanyang pagbabago bilang Satanas ay binabanggit sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Makikita ito sa mga aklat ng Isaiah, Ezekiel at maging sa Revelation. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 3 dahilan kung bakit ang dating arkanghel ng Diyos ay naging hari ng kadiliman. At bukod pa dito, ay tutulungan din kitang makita kung ikaw ba ay naapektuhan ng kaaway sa parehong mga aspeto na naging dahilan ng pagbagsak ni Lucifer, para naman hindi ka tuluyang lumayo sa Diyos gaya ng ginawa niya. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Unang dahilan, pride. Ang ugat ng lahat ay pride. Gusto ni Lucifer na sa kanya umiikot ang lahat. Hangad niya na ang lahat ng nilalang sa langit ay yumuko at sumamba sa kanya. Hindi sapat sa kanya ang mataas na posisyon sa kaharian ng Diyos dahil ang gusto niya ay maging Diyos mismo. Ganito ang ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Isaiah tungkol sa kanya. How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to Sheol, to the depths of the pit. Dito malinaw na makikita hindi lang niya hinangad ang kapangyarihan, hinangad niyang pantayan ng Diyos. At doon nagsimula ang kanyang pagbagsak. Napansin mo ba ang sinabi niya? Sa maikling pahayag na yon, paulit-ulit ginamit ni Satanas ang salitang I will ascend, I will raise, I will sit, I will ascend. At sa huli, I will be. Hindi ito aksidente. Ipinapakita nito kung gaano kataas ang kanyang pride at kung gaano kalakas ang uhaw niya sa pagkilala at pagsamba. Dahil dito ginawa niya ang lahat para mahikayat ang iba pang mga anghel na pumanig sa kanya. At nakakalungkot isipin, hanggang ngayon ginagawa pa rin niya ang parehong paraan. Marami na siyang naimpluwensyahang tao na kumilos sa parehong ugat ng pride. Alam mo ba kung anong ideya ang pinakakumalat sa 21st century? Ang sikat na linyang Believe in Yourself. Pakinggan mo ang mga speeches ng influencers, coaches at maging ng ilang leaders ngayon. Para bang ipinapahiwatig nila na kaya nating gawin ang lahat mag-isa, na hindi natin kailangan ng biyaya at awa ng Diyos. Oo, may kakayahan ng bawat isa sa atin. May talento, may potensyal, pero huwag nating kalimutan, matalino ang dyablo. Tusong-tuso siya. Mapapansin mo rin ito, hindi kailanman sinabi ni Lucifer na gusto niyang higitan ng Diyos. Ang gusto niya ay makapantay ang Diyos, kaparehong antas ng kapangyarihan at kaluwalhatian. At eksaktong ganito rin ang ginawa niya sa sangkatauhan mula nang siya ay palayasin sa langit. Kung babalikan natin ang Book of Genesis chapter 3, makikita natin kung paano nilinlang ng ahas si Eva. Hinikayat niya itong kainin ng ipinagbabawal na bunga mula sa puno ng kaalaman. Sa pangakong siya at ang kanyang asawa ay magiging katulad ng may lalang. Libo-libong taon na ang lumipas pero iisa pa rin ang taktika, ang pukawin ng pride ng tao. Bigyan kita ng simple pero malinaw na halimbawa. Bakit gustong-gusto ng maraming tao na magkaroon ng libo-libo o milyon-milyong followers sa social media? Dahil maraming tao ang labis na pinopromote ang sarili nila. Ibinubunyag ang kanilang katawan, personal na buhay, pati mga sugat at paghihirap, lahat para mapansin, hangaan, sambahin, at minsan pa nga ay halos ituring na Diyos. Pero linawin natin ito, hindi lahat, marami ring lalaki at babae ang gumagamit ng social media para tumulong sa kapwa, magbahagi ng mabuti at mag-post ng may saysay. At tulad ng ginagawa ko at ng iba pang lingkod ng Diyos,
Marami rin ang ginagamit ang platforms na ito para ipalaganap ang salita ng Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang gusto kong bigyang diin dito ay ito. Sa kasamaang palad, mas marami ang nauuwi sa pagpopromote ng sarili para magtayo ng sariling kaharian. Samantalang kapag binibigkas natin ang Lord's Prayer, malinaw ang sinasabi natin sa Diyos. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Ibig sabihin inuuna natin ng Diyos, ang kanyang pangalan, ang kanyang kaharian, at ang kanyang kalooban. Tama ba? Pero ang mga taong impluwensyado ng pride, kahit sinasambit nila ang mga salitang ito, ang puso nila ay kabaligtaran ng hinahangad. Sa bibig Diyos ang inuuna, pero sa loob sarili ang hari. At kung ganito naka-obvious ang katotohanan, bakit patuloy pa ring nahuhulog ang tao sa ganitong bitag? Ang sagot, ego. Mga kapatid, dahil sa ating makasalanang likas, madalas ay lumalaki ang tingin natin sa sarili. Iniisip natin na espesyal tayo, mas mataas kaysa sa iba, at dahil doon ay karapat-dapat tayong tratuhin ng kakaiba. Pero isang malaking kasinungalingan iyon. At mismong ang Biblia ang nagpapakita nito. Sa Isaiah chapter 41 verse 14, tinawag ng Diyos ang Israel bilang Jacob's little worm. Isipin mo yun, hindi para maliitin sila, kundi para ipakita ang isang katotohanan. Kahit sila ang piniling bayan, hinding-hindi nila kayang pantayan ng Diyos. Sa harap ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan, ang tao, kahit gaano pa ka-espesyal, ay nananatiling maliit. Ngayon dumako tayo sa second reason ng pagbagsak ni Lucifer. Ikalawang dahilan, vanity. Ang ikalawang dahilan kung bakit pinalayas si Lucifer mula sa langit ay vanity. Ang sobrang pagkahumaling sa sariling anyo. Sinasabi ng Biblia na ang kanyang puso ay tumaas dahil sa kanyang ganda at karunungan. At mahalagang malaman ito. Nilikha siya ng Diyos bilang pinakamaganda sa lahat ng nilalang. Siya ang pinakamaluwalhati, pero dito nagsimula ang problema. Ang gandang iyon ay umakyat sa kanyang ulo. Gusto niyang hangaan siya ng ibang mga anghel. Gusto niyang marinig ang papuri, napakaganda mo, napaka-perpekto mo, napaka-glorious mo. At ang pagkahumaling sa imahe, sa itsura, ay isa pang bitag na ginagamit ni Satanas hanggang ngayon. Dahil kapag nahulog ang tao rito, unti-unting nawawala ang tunay na intimacy sa Diyos, tulad ng nangyari kay Lucifer. Kung babalikan natin ang Genesis chapter 3, makikita natin muli ang parehong taktika. Hinikayat ng ahas si Eva na pagmasdan ng ipinagbabawal na bunga. Hindi mahalaga na ipinagbawal ito ng Diyos. Ang mahalaga, maganda ito sa paningin, kaakit-akit, nakakaengganyo, mukhang masarap kainin. At dahil nadala siya ng nakita ng kanyang mga mata, nauwi si Eva sa kasalanan. At tulad ng pride, patuloy pa ring ginagamit ni Satanas ang sandatang ito, ang vanity, para linlangin ang milyon-milyong tao sa buong mundo. Ipinapakita ni Satanas ang mga bagay na magaganda sa paningin hanggang sa ang tao mismo ang mahulog sa sariling pagnanasa. Gusto mo ba ng isa pang malinaw na halimbawa mula sa Biblia? Isipin natin ang kwento ni David. Isang araw nakita niya si Bathsheba na naliligo. Ayon sa Biblia, sobrang naakit siya sa ganda ng babae. Kaya nakalimutan niya ang Diyos at nakalimutan din niya ang kanyang tungkulin bilang hari ng Israel. Nakipagtalik siya sa isang babaeng may asawa. Nabuntis ang babae. At para itago ang kasalanan, ipinadala ni David ang asawa ni Bathsheba sa unahan ng digmaan. Alam niyang mamamatay ito roon. Sa isang iglap, ang hari ay naging adulterer at mamamatay tao. Lahat nagsimula sa pagnanasa na ginising ng kanyang mga mata. Linawin natin ito. Hindi kasalanan ang maging maayos ang itsura. Hindi kasalanan ang matawag na maganda o gwapo. Mismong ang Biblia ay nagsasabing may mga lalaki at babaeng lingkod ng Diyos na talagang kaaya-aya sa paningin. Ang babala ay ito. Kung ikaw ay mas kapansin-pansin kaysa sa marami, doble ang dapat mong pag-iingat dahil iyon mismo ang hinahanap ng mundo. Sinasabi ng Biblia na ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo at alam ito ng dyablo. Kaya niyang gamitin ang itsura para akayin ka sa tukso at sa mas malalim na kasalanan. Ang pagsamba sa sarili, ginagawang Diyos ang sariling katawan. Ngayon dumako na tayo sa ikatlong dahilan ng pagbagsak ni Lucifer. Ikatlong dahilan, ang kapangyarihan ng panghihikayat. Dahil sa kanyang pagnanais na makapantay ang Diyos at agawin ang trono, nagpasimula si Lucifer ng isang malaking rebelyon sa langit. Sa Revelation chapter 12, isinalaysay ni Apostle John ang isang pangitaing kanyang nakita. There was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But they were not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was cast out, that ancient serpent called the devil,
or Satan, who deceives the whole world. He was hurled to the earth and his angels with him. Pansinin ito. Kahit hindi natupad ni Lucifer ang plano niyang maging katulad ng Diyos, nagawa niyang manghikayat ng napakaraming anghel, sapat para makabuo ng hukbo laban kay Michael at sa mga arkanghel ng Diyos. May talata pa sa Revelation chapter 12 na nagsasabing 1/3 ng mga anghel na tinawag na stars sa teksto ang pumili na pumanig kay Satanas at bumagsak kasama niya. Ang tanong ngayon ay ito, paano niya nagawang maging ganoon ka-impluensya sa langit hanggang ang mga nilikha ng Diyos ay tumalikod mismo sa kanya? Balikan natin ang isang mahalagang detalye. Sa Ezekiel chapter 28, sinasabi na si Lucifer ay isang nilalang na puno ng liwanag. Ang kanyang kasuotan ay napapalamutian ng bawat mahalagang bato. Siya ay pinili at pinahiran bilang guardian cherub, may akses sa banal na bundok ng Diyos. Sa posisyong iyon pa lamang, natural na mapapalingon ng iba. At dito natin makikita ang buong larawan. Talino, ganda, posisyon at kapangyarihan kapag pinagsama at hindi isinuko sa Diyos ay nagiging sandata ng pagkawasak. Pero naniniwala ako na may mas malalim pa sa likod nito. Sinasabi rin ng Biblia na ang mga tambol at plauta ay nasa loob ni Lucifer. Ibig sabihin posible na siya ang may pananagutan sa musika. Siya ang umaawit at tumutugtog upang itaas at luwalhatiin ng Panginoon. Dahil dito maraming Bible scholars ang nagtatanong, pwede kayang ginamit ng nilalang na ito ang musika para impluwensyahan at takayin ang mga anghel sa rebelyon? Hindi malinaw ang sagot ng Biblia sa tanong na yan. Pero isang bagay ang tiyak, ginagamit ni Satanas ang musika para impluwensyahan ang mga tao hanggang ngayon. Mas naroon siya sa mundo ng musika kaysa sa iniisip ng marami. Kung siya nga ang may kaugnayan sa musika sa langit, bakit hindi rin siya kikilos sa musika dito sa lupa? Alam natin na sa mga nakaraang dekada, lalo pang lumaki ang music industry. Mas marami ang nakikinig, mas sari-sari ang tunog at mas malawak ang naaabot. At dito unti-unting sinasamantala ng dyablo ang impluensyang ito. Maraming kanta ang may lyrics na taliwas sa pananampalatayang Kristiyano. Mga mensaheng nagpo-promote ng promiscuity, droga at karahasan. Ang iba naman ay nagtutulak ng infidelity, materialism at paghihiganti. Hindi lang iyon. May mga kanta at artist na hayagang pinapapurihan ang pangalan ng dyablo. Halimbawa, may awitin ng The Rolling Stones na pinamagatang Sympathy for the Devil. At marami pang singers at bands ang gumagamit ng satanic symbols at rituals sa kanilang concerts. Ang metal band na Slayer halimbawa ay kilala sa mga lyrics na tumatalakay sa kamatayan, anti-Christian themes at occult. At hindi lang ito nangyayari sa isang bansa. Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga artist na hayagang ipinapakita sa concerts at music videos na may kaugnayan sila sa madilim na panig. Ngunit hindi lang secular music ang tinatarget ng kaaway. Pati ang mundo ng gospel music ay tinatamaan din. Dito nga lang mas maingat at mas nakatago ang galaw niya. Hindi lantad pero hindi ibig sabihin ay mas mahina ang epekto. At baka ang tanong mo ngayon ay ito, paano ako malalaman kung may mali sa isang gospel song? May 3 pangunahing sitwasyon na dapat bantayan. Una, exaltation of the self. May mga gospel songs na mas nakasentro sa pag-angat ng tao kaysa sa pagluwalhati sa Diyos. Mas binibigyang diin ang damdamin at karanasan ng tao kaysa sa kaluwalhatian ng Panginoon. Madalas ang tema ay problema ng tao at ang Diyos ay inilalagay na parang tagapaglingkod na laging handang ayusin ang lahat ng gusto natin. Ikalawa, prosperity theology. May mga awitin na binabaluktot ang salita ng Diyos. Ipinapakita na kapag kasama mo ang Diyos, makukuha mo lahat ng gusto mo, na walang mangyayaring masama at hindi ka dadaan sa hirap. Pero mga kapatid, malinaw ang sinabi ni Jesus, may mga pagdurusa sa mundong ito. Kaya ang ganitong mga kanta ay nagiging paraan ng kaaway para ipaniwala sa atin na kapag hindi umaayon ang buhay sa gusto natin, kulang ang pananampalataya natin. O kaya naman ay hindi talaga mabuti ang Diyos tulad ng iniisip natin. At dito nagsisimula ang pagdududa. At kapag pumasok ang pagdududa, unti-unting humihina ang pananampalataya. At ang ikatlong palatandaan ay ito, kulang o halos walang biblical foundation. Baka napansin mo na rin, maraming gospel songs ngayon ang halos kapareho na ng mga romantic o pop songs. Maganda ang tunog, maayos ang melody at masarap pakinggan. Pero kapag sinuri mo ng mabuti, kaunti o halos wala ang sinasabi tungkol sa salita ng Diyos. Ang ganitong klase ng musika ay nagbibigay ng pakiramdam na parang nasa presensya tayo ng Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi nito pinapakain ng kaluluwa.
at lalong hindi nito ikinokonekta ang espiritu natin sa banal na espiritu ng Diyos. Maganda sa tenga, pero walang lalim sa espiritu. Ngayon bago tayo magtapos, balikan natin ang pinakapuso ng mensahe na ito. Bakit nga ba bumagsak si Lucifer? Iisa lang ang ugat ng lahat. Gusto niyang maging kapantay ng Diyos. Pero iyon ay imposible. Kahit anong gawin niya, kahit anong diskarte, hindi niya kailanman maaabot ang lugar na iyon. At kung paanong nilinlang niya ang maraming anghel noon, ginagamit pa rin niya ang parehong paraan sa tao ngayon. Kaya mga kapatid, napakahalaga na kilala natin ang salita ng Diyos at alam natin ang mga sandatang ginagamit ng kaaway upang tayo'y malinlang. Habang mas nauunawaan natin ang ugali at karakter ni Satanas, mas malinaw nating makikita na siya ang kabaligtaran ni Kristo. Gusto ni Satanas ng trono sa ulap. Pero si Jesus Christ ay dumating sa mundo hindi bilang hari, kundi bilang sanggol sa isang sabsaban. Gusto ni Satanas na wasakin ng sangkatauhan. Pero si Jesus ay dumating upang ialay ang kanyang buhay para sa mga makasalanan. Ang alok ni Satanas ay laging humahantong sa pagkawasak. Pero si Jesus ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya at nagsisisi sa kanilang kasalanan. Gusto ni Satanas na maging kapantay ng Diyos. Pero si Jesus ay iniwan ng kanyang kaluwalhatian. Naging tulad natin at kusang kinuha ang anyo ng isang lingkod hanggang kamatayan sa krus. At dahil sa kanyang kababaang loob, siya ay itinaas ng Diyos higit sa lahat. At ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama. Naway siya ang tularan natin. Si Lucifer ay isang anghel na hinangaan dahil sa ganda at talino. Ngunit ang kanyang hangaring makapantay ang Diyos ay naglantad ng isang pusong puno ng pride at rebellion. At ang hangaring iyon, hindi lang ang dahilan ng kanyang pagbagsak, kundi larawan din ng walang hanggang tukso ng sangkatauhan. Makikita natin na sa maraming tukso at kasalanan ng tao, paulit-ulit lumilitaw ang parehong ugat, pride, paghahangad ng kapangyarihan, at ang uhaw na sambahin o parangalan. Sa kabilang banda, si Jesus Christ ang malinaw na huwaran ng kababaang loob at paglilingkod. Siya ay isinilang sa isang sabsaban, namuhay ng simple, at sa huli pinili ang sakripisyo kaysa sa kapangyarihan ng mundo. Sa bawat hakbang ng kanyang buhay, ipinakita ni Jesus ang landas ng pag-ibig, gawa at kababaang loob. Ang kanyang buhay at mga turo ay kabaligtaran ng mga pagpapahalagang isinusulong ni Satanas. Sa halip na itaas ang sarili, itinuturo ni Jesus ang paglilingkod. Sa halip na sariling kapakanan, itinuturo niya ang pagmamahal sa kapwa. At sa halip na paghahari sa sarili, itinuturo niya ang pagsuko sa Diyos. Dito natin makikita kung bakit napakahalaga ang pagkilala sa salita ng Diyos. Dahil dito natin natututuhan ang pagkakaiba ng dalawang magkasalungat na likas. Habang si Satanas ay patuloy na nililinlang ang tao, ginagamit ang ego, vanity at kapangyarihan, ang Biblia naman ang nagbibigay sa atin ng gabay at karunungan upang makalaban sa mga tukso. Si Satanas ay madalas ilarawan bilang tagapagdala ng kaguluhan at pagkawasak. Ang layunin niya ay sirain ang nilikha ng Diyos at ilayo ang tao sa tunay na diwa ng pananampalataya. Ngunit si Jesus ay dumating na may dalang mensaheng pagtubos at ang posibilidad ng pakikipagkasundo muli sa Diyos kahit sa gitna ng kahinaan at kasalanan ng tao. Kaya ang kwento ng pagbagsak ni Lucifer ay nagsisilbing malakas na paalala sa bawat Kristiyano. Ang panganib ng pride at rebellion laban sa Diyos. At kasabay nito ang buhay ni Jesus ay nananatiling gabay. Isang paanyaya sa pamumuhay na puno ng kababaang loob, pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. Ito ang mga pagpapahalagang nasa pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano. Sa pag-unawa sa mga kwentong ito at sa paglalapat ng kanilang aral sa ating buhay, hinahangad ng mga mananampalataya na mamuhay ayon sa banal na prinsipyo, lumalaban sa mga panlilinlang ni Satanas at sumusunod sa halimbawa ni Kristo. Ito ang pundasyon ng ating espiritual na paglalakbay at ng paghahanap ng kaligtasan. At ngayon kung may isang tanong na dapat nating harapin pagkatapos ng lahat ng iyon, ito na yun. So ano ang gagawin ko araw-araw? Kasi ang tunay na laban hindi lang sa malalaking tukso nangyayari. Madalas, sa maliliit na choices siya nagsisimula, yung paulit-ulit, tahimik at parang wala lang. Doon unti-unting nagkakaroon ng puwang ang kaaway. Kaya kung gusto nating manatiling steady sa pananampalataya, kailangan natin ng discernment na hindi lang pang quote, kundi pang practice. Una sa lahat, tandaan mo ito. Hindi lahat ng feel good ay galing sa Diyos. May mga bagay na nakaka-uplift sa emosyon pero hindi naman talaga nagpapalakas sa espiritu.
Kaya ang tanong dapat ay hindi lang ano ang nararamdaman ko, kundi saan ako dinadala nito? Mas nagiging humble ba ako? Mas nagiging obedient ba ako? Mas lumalapit ba ako sa Diyos? Or mas umiikot na naman sa ako? At dito papasok ang isang practical na skill na kailangan ng bawat believer. Spiritual filtering. Parang tubig. Kahit gaano kalinaw tingnan, kung walang filter, may halo pa rin. Ganon din sa content, music, videos, trends, advice, kahit motivational. Hindi mo kailangan maging paranoid pero kailangan mong maging aware. Pwede mong simulan sa simpleng 3 checks bago mo i-absorb ang isang bagay. First check, message. Ano ba talaga ang sinasabi? Hindi lang sa lyrics o words kundi sa overall direction. May tinutulak ba itong values na kumakalaban sa Diyos? May dinadahang mindset na unti-unting binabago ang moral compass? Second check, fruit. Pagkatapos mong paulit-ulit marinig o panoorin, ano ang lumalabas sa ugali mo? Mas madali ka bang magalit, mas impatient, mas madaling maglast, mas nagiging inggitin? O mas nagiging maawain, patient at consistent? Third check, pull. May hatak ba na parang addiction yung tipong kahit ayaw mo na bumabalik ka pa rin? Kapag ganon, hindi na ito simpleng preference, may spiritual pattern na. Ngayon may isa pang angle na madalas hindi napapansin. Hindi lang tukso ang weapon, minsan distraction. Hindi laging dadalhin ka ng kaaway sa obvious sin. Minsan dadalhin ka sa sobrang daming ginagawa, sobrang daming noise, sobrang daming scroll, hanggang sa wala ka ng time sa Diyos. At kapag wala ka ng word, dun ka nagiging vulnerable. Kaya kung gusto mo ng concrete na proteksyon, balik tayo sa isang malinaw na guide, Armor of God sa Ephesians chapter 6. Hindi ko ito gagawing mahaba, pero gagawin natin siyang praktikal, pang-araw-araw. Belt of truth, maging honest ka sa Diyos at sa sarili mo. Kasi ang kaaway gustong-gusto ang denial. Yung okay lang, normal lang, konti lang, last na. Ang truth ang pumapatay sa hidden patterns. Breastplate of righteousness. Hindi ito perfection. Ito yung decision na, Lord, pipiliin ko ang tama kahit wala akong applause. Righteousness is protection kasi pinapahina nito yung guilt trap. Shoes of the gospel of peace. Lakad na may peace, hindi drama. May mga taong laging naghahanap ng conflict, laging naghahanap ng validation, laging may proving. Pero kapag anchored ka sa peace ng Diyos, hindi ka basta-basta nahahatak ng chaos. Shield of faith. Ito ang pangsalo sa mga sudden thoughts. Yung biglang doubt, biglang fear, biglang impulse. Faith is not a vibe. It's a choice to trust God kahit hindi mo pa nakikita ang outcome. Helmet of salvation. Bantayan ng mind. Kasi ang attack madalas sa isip, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na babalik, ganito ka na lang. Pero ang salvation mo hindi mo binili, binigay. Sword of the Spirit. Ito yung word na alam mo, hindi lang narinig mo. Kaya important ang scripture na hindi lang pang post kundi pang laban. Minsan, isang verse lang ang kailangan para maputol ang cycle. At dito ako magbibigay ng bagong practical na discipline na sobrang effective, micro habits. Hindi mo kailangan bigla ang 1-hour prayer kung hindi kaya. Minsan ang goal ay consistency, hindi intensity. Halimbawa, pagkagising, 1 short prayer na totoo. Bago mag-scroll, 1 verse muna. Pag may temptation, 1 honest sentence kay Lord. Lord, tulungan mo ako ngayon. Bago matulog, 1-minute review. Saan ako nadulas? Saan ako nagtagumpay? Hindi ito maliit. Sa spiritual life, ang maliliit na bagay na consistent, yan ang nagiging malalaking change. Ngayon, isa pang bagong angle, accountability. Kasi may mga laban na hindi mo talaga kaya mag-isa. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. Kaya kung may pattern kang bumabalik, magandang tanungin ang sarili mo. Sino ang may karapatan magtanong sa akin kung okay pa ako? Sino ang pwedeng magsabi ng bro, ingat kahit hindi ako ma-offend? Kasi minsan, ang sagot ng Diyos sa prayer mo ay hindi instant deliverance, kundi tamang tao na ilalapit niya sa'yo. At kung sakaling may magsabi sa'yo, ang tunay na Christian dapat hindi na natutukso. Huwag kang maniwala, ang tukso, dumarating. Pero ang maturity, makikita sa paano ka tumugon. At kapag nadapa ka man, ito ang isang bagay na gusto kong idagdag na madalas nakakalimutan. Huwag mong gawing bahay ang guilt. May difference ang conviction at condemnation. Conviction, itinutulak ka pabalik sa Diyos. Condemnation, itinutulak ka palayo dahil wala ka ng kwenta. Kapag nagkamali ka, gawin mo agad ang tamang sequence, confess. Totoo, walang excuses. Cut, iwas sa trigger, alisin ang access.
Connect. Bumalik sa word, bumalik sa prayer, bumalik sa community. Continue. Huwag tumigil dahil nadapa. Kasi ang kaaway, hindi lang gustong magkasala ka. Gusto niyang sumuko ka. At bago tayo magtapos sa section na ito, may isa pang fresh reminder. Ang tunay na worship ay hindi performance, surrender. Hindi lang ito kantahan. Worship ito kapag pinipili mong sumunod kahit walang nakakakita. Worship ito kapag pinipili mong magpatawad. Worship ito kapag pinipili mong magpakumbaba kahit may dahilan kang ipaglaban ang ego mo. Worship ito kapag pinipili mong ipasa Diyos ang kontrol. Kaya kung gusto mong sukatin ang spiritual health mo, huwag mong tanungin lang, anong pinapakinggan ko? Tanungin mo rin, ano ang pinapapasok ko sa isip ko araw-araw? Ano ang ginagawa kong normal na dati ay mali? Saan ako pinakamabilis matrigger? Saan ako pinakahina? Hindi para husgahan ng sarili, kundi para maging wise. At ang pinaka-goal ng lahat ng ito simple lang, na kapag may dumarating na voice na nag-aalok ng shortcut, applause o false power, may ibang voice kang mas kilala. Yung voice ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi sa dulo, hindi talaga ito about sa perfect life. Ito ay about sa tamang direksyon. At kung ang direksyon mo ay papunta kay Kristo, kahit pa may stumble, may delay, may struggle, hindi ka mawawala. Dahil ang hawak sa iyo, hindi lang ang lakas mo, kundi ang grasya ng Diyos.